Sinabi ni Logan sa dalawa na kung tatangkan nilang takutin ang mga McLean, wala silang magagawa kundi suportahan ang unang prinsipe. Na nagpapadiin kay Jordan sa kanyang hawak na tasa. At si Biff Rose ay tila natatakot na natatae sa kanyang pantalon. Nang marinig ang nangyari, naiisip ni Biff Rose na baliw si Logan. Gaano man siya katapang, hindi dapat manggahas si Logan na gumawa ng ganoong banta sa harap ng kanyang kamahalan. Tila galit din si Jordan, sinasabing hindi lang binaliwala ni Logan ang kanyang babala, kundi tinanggihan din ang kanyang alok. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Logan at tinanong kung nauunawaan niya na nangangahulugan ito ng pagtanggi sa kagustuhan ni Prinsipe Remain. Pagkatapos, sinimulan ni Jordan na ilabas ang kanyang aura. Hindi makapaniwala si Biff Rose sa matinding presensya ni Valterman. Sinabi ni Logan na alam niyang lumalampas siya sa kanyang limitasyon. Gayunpaman, sinabi niya kay Jordan na ang sama ng loob na ito sa pagitan nila at ni Biff Rose ay matagal nang nagsimula. Sinabi ni Logan na hindi ito dahil sa kawalan niya ng respeto sa kanyang kamahalan o sa Valterman Highness, at sinabi ni Jordan kay Logan na patunayan ito. Sinabi niya kay Logan na pamunuan ang kanyang mga tropa sa harapan at magtagumpay sa militar. Kung gayon, ililigtas sila ng prinsipe at siya mismo mula sa kanilang galit. Gayunpaman, sinabi ni Logan na sa kasamaang palad, hindi niya magagawa iyon. Sinira ni Jordan ang lupa sa ilalim niya, at sinabi ni Logan na nakarinig siya ng kakaibang ingay, tinatanong siya kung okay lang siya. Sinabi ni Logan kay Jordan na balak niyang manatiling neutral ayon sa kagustuhan ng kanyang master. Gayunpaman, nananatili ang kanyang katapatan sa pamilya ng hari, kaya hinihiling niya kay Jordan na huwag pagdudahan ang kanyang mga intensyon. Tinawag ni Jordan si Logan na isang arroganting hanggal, tinatanong kung naririnig ba niya ang kanyang sarili. Biglang dumating ang isang sundalo, sinasabi kay Jordan na ang pangkat ng unang prinsipe ay gumagawa ng hakbang. Paglingon, ang hitsura sa mukha ni Jordan ay nagpabago sa buong pananaw ng kawawang sundalo sa buhay. Narinig din ni Logan ang sundalo at sinabi kay Jordan na tila abala siya, at sinabi sa kanya na asikasuhin ang kanyang mga gawain. Pagkatapos, kinuha ni Jordan ang globo ng komunikasyon. Hinawakan niya ang globo sa kanyang palad, at sinabi kay Logan na kahit na sa halaga ng ilang pagkalugi, dapat niyang tapusin ang McLean, at magsisilbi itong pampalakas ng moral. Nang marinig ito, tinanong ni Logan si Jordan kung sigurado siya na kayang niyang bayaran ang pagkalugi na ito. Sinasabing narinig niyang ang mga harapan ay medyo pantay ang puwersa, habang ang mukha ni Valterman ay muling nagiging purong galit. Sinabi ni Logan sa kanya na naniniwala siyang ang kanyang kamahalan ay hindi nagpapadala sa maliit na galit. At tinawag ni Jordan si Logan na isang napakalaking hanggal, sinasabing malalaman niya rin ang kanyang ginawa. Pagkatapos, itinapon niya ang globo ng komunikasyon kay Biff Rose, at tinawag ang kanyang tenyente. Sinabi ni Jordan sa kanyang nasasakupan na kumuha ng ilang tauhan at bantayan si Logan, tinatawag siyang arroganting bata. Nang marinig ito, naisip ni Biff Rose na ang mga hanggal na McLean na iyon ay nagmamadali sa kanilang sariling pagkamatay, at na ito ay talagang maganda para sa kanya. Dahil hindi masama kung sila ay durugan ng mga kamay ng kanyang kamahalan. Sa ibang lugar, isang lalaking blonde ang tumatawa ng malakas. Ito si Juan, na nagsabi kay Logan na matagal na siyang hindi nakakarinig ng magandang balita, at nagpapasalamat sa kanya para doon. Sinabi ni Logan na katatapos lang ng kanyang komunikasyon kay Valterman, at ngayon personal siyang kinontak ni Juan Douglas. At sinasabing isang karangalan para sa kanya na direktang makipag-ugnayan sa kanya. Sinabi ni Juan na dahil inatake ni Logan si Biff Rose, balak niyang sumali sa kanyang pangkat. Gayunpaman, tumigil lang si Logan at ngumiti sandali. Sinabi niya kay Juan na ito ay isang lumang sama ng loob lamang ng kanilang pamilya. Sinabi niya kay Juan na paumanhin, ngunit hindi pa sila handang manampa ng suporta sa sinuman, iniisip na iyon ay isang sakit ng ulo. Sinabi ni Juan kay Logan na sa malupit na kalikasan ni Jordan, malamang nasusubukan niyang lamunin ang buong pamilya niya. Doon tinanong ni Juan si Logan kung ano ang balak niyang gawin, ngunit nanatiling tahimik si Logan. Sinabi ni Logan kay Juan na kititanggap lang niya ng balita mula kay Jordan. At nagawang ayusin ang mga bagay, na nag-iwan kay Juan na nagtatanong kung ito lang iyon.
Pagkatapos, sinabi ni Logan kay Juan na ang kanyang pamilya ay walang mga mapagkukunan upang gumawa ng anumang bagay maliban sa panatilihin ng isang matatag at neutral na posisyon. Gayunpaman, susuportahan niya ang kanyang kamahalan sa espiritu. Pagkatapos, hiniling niya kay Juan na tiyakin na ang natitirang mga puwersa ni Bifrost ay durugan. At tumawa si Juan, sinasabing talagang sinasabi ni Logan ang kanyang saloobin. Pagkatapos, sinabi niya kay Logan na bibigyan niya siya ng ilang payo. Sinabi niya kay Logan na kung lalakoan niya siya, hindi niya ito palalampasan. At naisip ni Logan na lahat ay nagbabanta sa kanya mula sa lahat ng panig. Ngunit ngayon, ang neutralidad ng McClane ay opisyal na kinilala, kaya may isa na lang bagay na natitira na dapat gawin. Sa Pereda Estate, nabalitaan ni Max Pereda na nasakop na ang kastilyo ng Bifrost. Nababaliw si Pereda, sinasabing hindi pa sila nakapadala ng mga reinforcements, at tinanong ang kanyang vassal kung ano na ang nangyayari ngayon. At sinabi ng kanyang vassal sa kanya na kumalma. Sinabi ng kanyang vassal kay Pereda na ang McClane ay lumampas na sa kanyang mga limitasyon sa pagiging pabaya, at hindi magiging tahimik ang Count. Doon sinabi ng kanyang vassal kay Pereda na sigurado siyang parurusahan sila ng Count ng mabigat. Pagkatapos, ipinaalam sa kanila ng isang sundalo sa pamamagitan ng channel ng komunikasyon na walang magiging paghihiganti. At ang neutralidad ng McClane ay inaprubahan. Ito ay nag-iwan kay Pereda at sa kanyang vassal na walang masabi. Sinabi ng kanyang vassal kay Pereda na hindi sila dapat mag-alala, dahil kung sila ay neutral, hindi sila gagalawin. At tinanong ni Pereda kung talagang mapagkakatiwalaan nila iyon. Pagkatapos, nagmadali ang isang lingkod sa silid, sinasabing dumating ang isang abiso mula sa mga McClane, na nagpatalon sa vassal mula sa kanyang kinatatayuan. Binasa ng vassal ang sulat, habang tinatanong ni Pereda kung ano ang sinasabi sa sulat. Tila nagpadala ang mga McClane ng isang uri ng listahan ng mga kahilingan na kailangang isagawa. Upang hindi nila atakehin ang Pereda. Ang mga kahilingan na iyon ay, isang buwan ng tributo ng pagkain at mga supply na nagkakahalaga ng 100,000 ginto. Buwan ng panloob na inspeksyon ng mga McClane, ang karapatan para sa McClane na malayang mag-conscript ng mga tropa kung kinakailangan. At isang buwis sa tenant ng 30%. Nakasaad din sa sulat na dahil sa kasalukuyang sitwasyon, maaari silang direktang umatake. At sino man ang maging hari, sila pa rin ang mga Panginoon ng lupaing ito. Dahil dito, kung ayaw mamatay ng Pereda, luluhod sila sa McClane. Balik sa pangunahing kastilyo ng Bifrost, kahit ang bandila ay pinalitan na ng bandila ng McClane. Sa loob ng kastilyo, ipinaalam ni Dwayne sa lahat na, tulad ng inaasahan, hiniling ng pamilya Pereda na maging mga vassal. Sinabi ni Logan na maganda ito, at ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay dahan-dahang pigain sila, at kunin ang kanilang buong kapangyarihang militar. Sinabi ni Logan na sayang hindi pa nila mag-alaw si Percival Rothman, ngunit sinabi sa kanya ni Dwayne na nakamit na nila ang higit pa sa sapat. Sinabi ni Logan na sa ngayon, wala nang agarang banta. Kaya may isa na lang bagay na dapat gawin. Iyon ay ang magsaya, at tila mayroon siyang party sa loob ng kastilyo. Sinabi ni Logan sa lahat na tapos na ang digmaan, kaya dapat kumain, uminom, at magsaya ang lahat. At tila ginagawa nga ito ng mga tao sa maliliit na grupo tulad ni Dwayne, Hinkle at Kaisalan, o Hamar, Philip at Clayton, tumatawa at umiinom. Kahit si Rick kasama ang isa pang babaeng lingkod at si Patrick kasama si Marian ay tila nagpapakasaya. Gayunpaman, si Victor ay tila galit na galit tungkol sa isang bagay. Pagkatapos, lumapit si Patrick kay Logan, tinatanong kung hindi pa ba oras para gawin nila ito, at sumang-ayon si Logan. Hiniling ni Logan kay Henkel na humarap, tinatawag itong, Sir, na nagpapahiwatig na may formal na mangyayari. Lasing si Patrick, sinubukan niyang pag-alitan si Henkel dahil hindi nito binati ang pagtawag ng kanyang susunod na Panginoon, ngunit pinigilan siya ni Marian. Sinabi ni Logan na dahil sa pamumuno ni Henkel sa Night Order at pagdadala ng tagumpay sa digmaan, nararapat siyang gantimpalaan. Kaya, si Sir Henkel ay gagantimpalaan ng 1,000,000 ginto at lupain na may katumbas na halaga, na nagpatahimik kay Henkel sa pagkabigla. Namangha ang lahat sa silid, at may isang lalaki na nagtanong kung sigurado silang hindi mahirap ang kanilang teritoryo.
Sinabi niya na lubos na inubos ng batang Panginoon ang kaba ng kastilyo, at kaya pala nagbuhos siya ng alak na parang tubig. Gayunpaman, iniisip ni Logan kung gaano kaganda sana kung hindi nilooban ng mga puwersa ng Bifrost ang buong vault ng artifact. Pagkatapos, bumaling si Logan kay Clayton, tinatawag itong Lord. Sinabi niya na ang pinakamalaking tagumpay sa pagtatanggol ng kastilyo ng Tom Odo ay mula sa Golem Tower. Kaya, nararapat din siyang gantimpalaan ng nararapat. Ang Magic Tower ay bibigyan ng permanenteng pagmamayari ng lupa nito sa loob ng McLean Town, na walang ipapataw na buwis. Dagdag pa, isang gantimpala na 10 milyong ginto ang ibibigay. Parang biglang naging Great Gatsby si Bro. Nang marinig ito, lumuhad si Clayton na nakayuko ang ulo. Umiyak siya at paulit-ulit na nagpasalamat kay Logan. Tinawag niya si Logan na kanyang tagapagbigay, o ang kanyang Logan, habang napansin ni Victor na si Clayton ay umiyak at nakangiti. Habang nag-e-enjoy sina Patrick at Marian sa party, sinabi ni Logan na ang mga gantimpala ay ibibigay din sa iba ng hiwalay, kaya dapat silang mag-relax at mag-enjoy. Pagkatapos nito, sinabi ni Logan na ang paggamit ng pera ng ibang tao para magpanggap na mapagbigay na Panginoon ay nakakatuwa. Pagkatapos, tumingin si Logan kay Eileen, na nakasuot ng magandang damit na kulay pulang seresa sa tabi niya. Bumaling si Logan sa kanya, tinatanong kung talagang masaya siya sa mga gantimpala, at sinasabing hindi naman mahirap ang pamilya Floyd. Bumaling si Eileen kay Logan, at pagkatapos ay sinabi niya na hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa katotohanan na ito ang unang pera na kinita niya sa sarili niyang pagsisikap. Tinanong niya kung ang mga kababaihan sa bansang ito ay may pagkakataon na kumita ng ganitong halaga ng pera. At sinabi na kahit ito lang ay nagpapidama sa kanya na natupad niya ang bahagi ng kanyang pangarap. Pagkatapos, kinuha ni Ronyan ang atensyon ni Logan. Tinanong ni Ronyan kay Logan kung hindi niya ba bibigyan ng gantimpala ang kanilang panday, at tila naghihintay ng gantimpala si Hamar. Tumawa si Logan, iniisip na mula nang makakuha siya ng espada mula kay Hamar, naghahanap na siya ng para kay Hamar. Sinabi niya na mayroon na siyang perpektong regalo para sa kanya. Pagkatapos sabihin ito ni Logan, napaisip si Hamar kung ano iyon. Sa labas ng kastilyo, huminto ang isang karwahe. Sinabi ng isang sundalo ng McLean sa isang dwarf na bumaba dahil dumating na sila. Sinabi ng dwarf na may kaliwang kamay na hawk na hindi siya makapaniwala na ang isang tao ay nagsiksik ng mga alipin sa isang karwahe na parang kargamento. Lumabas siya sa karwahe at sinabi na mukhang sa pagkakataong ito, ang Panginoon ay isang tunay na baluktot na pervert.